Si Blesilda, 6 years old. Ang sabi niya sa akin, pakita natin kuya yung picture. Sabi niya, Mama, sports car ka ba? Sabi ko, bakit naman anak? Dugtong ng bata, kasi gustong-gusto ka ni Papa eh. Ang akin pong asawa ay napakahilig sa sports car. Sabi ko sa kanya, Han, hindi kaya midlife crisis ka? Bakit gusto mo ng sports car? Unang-una, wala tayong garahe. Pangalawa, napaka-traffic sa Metro Manila. Paano mo ihaharurot yung sports car? Pangatlo, 4 na tayo sa pamilya. Paano mo pagkakasyahin ang lahat sa atin kapag sports car ang inyong binili? Kaya naman na-pick up ng anak namin, Mama, sports car ka ba? Dahil like na like ka ni Papa. Bakit ko nabanggit ang sports car? Bakit ko nabanggit ang kotse? Para sa mga nagmamaneho, ilan sa inyo nagda-drive dito? Taas nga ang inyong mga maskuladong mga kamay. Yan, merong ilang mga nagmamaneho dito. Taon-taon, kapag naka-reach na ng certain mileage ang ating mga sasakyan, ano ang kinakailangan gawin? Change oil, tune up, kinakailangan yan. And we do it regularly. Kung ang sasakyan kinakailangan ng change, mas lalo tayo, mas beautiful kaya tayo kaysa sa mga sasakyan. Tingnan mo ang katabi mo. Mukha ba siyang kotse? Mukha ba siyang jeep? Baka naman mukhang pick-up. Hindi. Tayo ay mas maganda, mas mahalaga, mas kapaki-pakinabang. Hindi pwedeng ipantay ang babae sa kotse. Kaya ako'y galit na galit. Kapag halimbawa merong advertisement ng kotse, anong ginagawa ng sexing babae doon? Ano bang connection ng kotse at saka ng babae? Anyway, going back to our topic, we need to change. Bakit? Sabi ni Benjamin Franklin, when you're finished changing, you're finished. Kapag hindi tayo nagbabago sa araw-araw, abay tapos na tayo. Baka hindi na tayo buhay. Baka hindi na tayo nagising. Sa araw na ito, meron bang bago sa iyo? Ibulong mo ng konti sa katabi mo. Sabihin mo kung bago ba ang underwear mo. Bagong ligo ka ba ngayong araw na ito? Ano ba ang bago sa iyo ngayong araw na ito? O itong mga nakalipas na buwan. Baka naman meron sa inyo bago ang edad ngayon dahil birthday ngayon. Meron bang nagbe-birthday ngayon? Sige nga, bulong mo lang sa kanya kung ano ang bago sa iyo. Alam ko ang mga babae, marami ang kwento. Kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataong magsalita ngayon. Pero kapag sinabi kong makinig, tahimik ang lahat. Okay? Nasabi mo na kung ano ang bago. Ano daw ang bago ng iyong katabi? Bagoan? Bagong lead. C80 po tayo noon. Officer tayo noon sa C80. That was many years ago. That was many pounds ago. That was many, many experiences ago. Kahit hindi ko pigilan, araw-araw, nagbabago ako. After many years, eto na siya ngayon. Salamat na lang sa Photoshop. Medyo payat ng konti ang itsura. May gawin ka man o wala, may nagbabago sa iyo. Kaya, mahihirapan na rin lamang tayo, i-enjoy na natin ang pagbabago. Dahil hindi naman natin mapipigilan, yakapin na natin at sumabay na tayo sa pagbabago. And because you are women, and many of you are women leaders, many of you, the Lord will use to initiate change. That's why you are here today. It is not by accident, dear ladies, my dear sisters, my dear friends, but you are here. May gustong baguhin ang Panginoon sa iyo. At maaaring may gustong baguhin ang Diyos at ikaw ang magiging simula ng pagbabagong iyon. Whether you like it or not, change will happen. Ang tanong,
Titigilan mo ba? Lalayuan mo ba? Tatakasan mo ba? It's gonna be a futile exercise. So might as well learn from it. Might as well become more beautiful because you have embraced change. My life right now. Masaya ka ba sa iyong buhay ngayon? Eh kung masaya ka pala, mag-uwian na tayo. Baka kung happy na tayo, eh wala na tayong room para matuto, para magbago, para lumago. Siguro ang dapat kong tanong, are you 100% happy and satisfied with who you are, where you are, and what you are right now? And if we are going to be very honest with ourselves, marami sa atin, kaya nga kayo uma-attend ng seminar eh. Kaya nga kayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo patuloy na natututo because we want to develop, we want to improve, we want to change. Are you 100% happy with your body? Alam niyo po, napakalaking negosyo ngayon ng pagpapaganda. Napakalaking negosyo ngayon ng cosmetics, ng mga beauty parlor, kahit saan. Sa Entrepinoy Espesyal, we get to interview different businesswomen, we get to interview different businesses, different entrepreneurs. At doon po makikita natin yung need ng tao, lalong-lalo na ng mga babae, para maging mas maganda, mas maging masaya sa kaniyang sarili, itsura, katawan, naroon. It's a very big need. It's a very huge market. Kaya ang dami pong negosyo nasa ganitong larangan. Because many women are not happy with how they look. They're not happy with the complexion that God gave them. Ang ganda-ganda, morena, gamit ng papaya soap. Diba? Yung maliit, gustong tumangkad. Yung napakatangkad, humuhukot para lamang makapantay siya doon sa mga maliliit. Yung payat, gustong tumaba. Yung mataba, gustong sumeksi. Many people are not happy with their body. Many women are not happy with their body. Sabi ko dun sa asawa ko kamakailan, Han, may malaki ho kasi kong nunal sa ilong. Buhay na nunal yan. Palaki ng palaki. Hindi ko alam kung cholesterol. Diyan yata pumupunta yung sobrang calories na aking kinakain sa nunal. Sabi ko sa asawa ko, Hanan, patanggal ko kaya itong nunal ko sa ilong. Sabi niya, okay lang. Magpapa-nosebleed na rin ako, okay lang sa'yo. Maraming mga babae ganyan. Ang ganda-ganda na gusto mas puffy ang lips. Gusto mas maimpis ang pisngi. While change is important, while being beautiful is important because that is part of our stewardship of the body and the temple that God gave us, it is also important that we be content with the natural beauty that God gave us. When God made you, He must have been thinking about me. Ibang-iba ang aming personalidad. At minahal ko siya dahil iba siya sa akin. Minahal niya ako dahil iba ako sa kanya. Pero bakit nga ba ganun tayong mga babae? Kung ano yung minahal natin, kinalaunan, gusto nating baguhin. Bigla akong naisip, napakatahimik ng asawa ko, gusto ko mas maingay siya. Ang tawag niya sa akin, ikaw ang ilaw at ingay ng ating tahanan. Kayo ba'y ganun din?
Sabi ko naman sa kanya, pero Han, masayang ingay naman, hindi ba? Sabi niya, oo, pero pag nasobrahan, nakakainis na. Ang pagbabago po, magsisimula ito sa babaeng kaharap mo umaga sa salamin. Ang pagbabago, hindi dapat magsimula sa asawa mo. Matanda na yun. May sariling buhay. May sariling dealing sa kanya si Lord. Ang pagtuunan natin ng pansin, yung dealing ni Lord sa atin. Baka yung iba sa inyo, kinig ng kinig ngayon, pagkatapos mamaya, anong gagawin niyo mamaya? Sasabihin ninyo sa mister niyo, sa anak niyo, sabi ni Sister Maloy, ganito, ganyan, bagay na bagay sa iyo yun. Hindi para sa kanya, para sa iyo, sister. Ang pagbabago, magsisimula sa iyo. Sikat na sikat, sabi ni Mahatma Gandhi, ineko ng ating CNN hero, Efren Peña Florida, be the change you want to see in the world. Ikaw ang maging pagbabago na gusto mo makita sa iyong pamilya. Kung gusto mo ng masunuring anak, Mrs. Submissive wife ka ba? I had an issue with submission because of my strong personality. Bago ako ikasal, isa yan sa kinatatakutan ko. Yung sinasabi sa Ephesians, wife, submit to your husband. Sabi ko, Lord, hindi ba pwedeng wife, submit your husband na lang? Talaga bang kinakailangan, wife, submit to your husband? Pero ang talino po ng Diyos. Ang talino ng Diyos. Alam niyo kung bakit tinuturuan niya ang mga babae na maging submissive sa kanyang asawang lalaki? Kasi modelo tayo ng ating mga anak. If we have children who do not submit to authority, bago tayo manisi ng iba, bago natin sisihin ang eskwela, bago natin sisihin ang kung sino-sino, tingnan natin ang relationship natin sa ating asawa. Submissive ba ako kay attorney? Dahil ba sa ginagawa ko, nalilito ang mga anak ko kung sino ang leader sa tahanan namin. There was a point I was concerned because whenever my children would draw our family, I was always taller, mas matangkad sa akin ang mister ko. I was always bigger, talaga namang mas mataba ako sa mister ko. Pero makikita mo sa drawing nila, parang mas malaki si mama kesa kay papa. And I was concerned. The Lord brought me back to His Word and said, how are you, Maloy, in the area of modeling submission to authority to your children? Mga babae, Maloy, ang iyong anak. Tinuturuan mo ba sila sa pamamagitan ng iyong halimbawa na magpasakop sa kanilang magiging mister kapag sila ay nagkaroon na ng sariling asawa? You want your husband to lead, then be submissive. Ayaw ng mga mister na pinangungunahan sila, ayaw nilang magpakitang gilas. Kung nakikita naman nilang kayang-kaya na ng misis ko yan. Maraming mga misis, bagot na bagot at inis na inis sa kanyang asawa dahil ayaw mamuno. Pero kung tutuusin, kung hahanapin natin ang punot dulo ng problema, guilty po. Tayo rin pala ay mayroong contribution kung bakit ganun ang sitwasyon sa ating tahanan. You want change? Napakaganda nitong isang caricature na aking nakita sa internet. Ang sabi doon, when asked, would you rather work for change or just complain? Totoo po ito. Nag-survey sa isang kumpanya. Gusto mo bang magtrabaho upang magkaroon ng pagbabago dito sa atin? O magreklamo na lamang tayo ng magreklamo? 81% of the respondents replied, do I have to pick? This is so hard. Ang dami sa atin gusto ng pagbabago, pero ayaw nating magtrabaho para sa pagbabagong iyon.
Kung hindi tayo willing na magbago, wala tayong karapatan na magreklamo. 1, 2, 3, go. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Romans 12, verse 2. Bilugan ninyo, kung sinusulat ninyo yung talata, bilugan ninyo yung salitang let. And then underline the word, let God transform you. Inyo ring salungguhitan yung mga salitang, change the way you think. We will focus on these two important phrases. Let God transform you. Ang ating Panginoon ay isang gentle God. Although He is all-powerful, although He is God Almighty, He will not force Himself on you. Kung ayaw mo, hindi ka niya pipilitin. Pero kaya niyang gawin yun. Kaya dito sa talatang ito, the Lord has the power to transform you.